Ang unang gagawin natin, magmula dun sa pagkakakuha ng gatas, yung pagta-transport, magmula ron sa goat house, papunta ron sa pasteurizing machine. Iingat po ron, kailangan may takip, maingat, tapos tunon, pagdating doon, sasalain natin yan. Doon makikita natin kung maraming contaminants na napunta ron sa gatas. Then, ipaprocess natin, iseset natin yung pasteurizer at 69 to 72 degrees. Depende dito yun depende yun sa climate. Pagka maulan, medyo 72. Pagka malamig naman, ibabari natin. Para ma-improve natin ang lasa. Una yung lasa kasi very particular yung mga customers ko sa lasa. Kailangan di maanggo. Kailangan malinis, kailangan ma-pasteurize agad, at kailangan mailagay agad sa freezer para ma-preserve ng maganda, para tumagal. Napaka-importante po ang temperatura sa pagpapasteurize o pag-iimbak ng gatas. Kasi po, pag sumobra ang ating temperature, nakukurta po yung gatas. Nung po kayo magtataka, bakit yung ibang gatas medyo parang may solids na nabuo. Normal po yun kasi nasobrahan po ng temperature. Kaya ang kailangan, it must be around 69, 70, 71 degrees centigrade. Maglalaro lang doon. Pag sumobra doon, andun na yung problema natin. Lagi pong tinatanong sa akin ng mga bumibili ng gatas sa akin kung gaano katagal. Una-una po, wala naman kaming ganong katagal na experience ng pag-iimbak ng gatas. Kaya kinukonsulta namin si Mr. Google. Ang sabi ni Mr. Google, 6 months. Hindi pa po nangyari sa amin yun. Normally, nauubos po ang gatas namin within a month. Ubos na po. Ganun lang. As far as we are concerned, Go Farm, hanggang 1 buwan lang po ang itinatagal ng ng goat's milk namin kasi nabibili na. Kung wala po kayong pasteurizer, ang tama pong paraan yung mag-init kayo ng tubig sa malaking kawa, ilagay yung gatas doon sa stainless at mismong isama yung stainless na painitin doon sa kumukulong tubig na hindi lalampas ng 70 degrees. 69 to 70 degrees. Hango po, ilagay agad sa drum na malamig na tubig. Yung drum, punong-puno ng tubig na malamig, nilagyan namin ng para patungan, para hindi lulubog yung ilalagay namin doon para immediate yung paglamig. Pag napalamig nyo na mas mabilis, mas maganda. Ang advantage nung raw milk na hindi pinasteurize, andun lahat yung nutrients, yung enzymes ang importante. At least 60 plus enzymes ang nandun na hindi mawawala pag pinainit mo. Pag pinainit mo, mawawala yung enzymes. Yun ang napakalaking advantage. Pagka nag-pasteurize na, pagka nainita na ang gatas, nandun na, may ilang enzymes nawawala. Although healthy pa rin, pero you are on the safe side. Ang Go Farm Philippines po ay hanggang sa keso puti lang ang nagagawa namin. Pero yung keso na katulad nung yung cheddar cheese, ganun, wala pa po kami noon. At napakaraming gatas po ang kailangan nyo. Imagine po ninyo, sa 50 kilos, 50 liters na gatas, ang magagawa nyo lang na keso ay 5 kilo. 10% lang po ang lumalabas. Ganun po, kaya hindi pa kami nakakarating doon. Hopefully, in the future. Kailangan po para ma-assure natin ang quality ng gatas, malinis, masarap. Kailangan po yung hygiene ng environment, makita natin sa gamit, sa lahat. Kailangan po pala malinis. At saka yung kinakain po ng kambing. Iyon po ang isa na nakakapag-improve ng lasa ng gatas. Pagka pinakain niyo po ang kambing ng pinainom nyo ng tubig na may molasses, medyo manamis-namis po yung gatas niya. Pag pinakakain nyo siya ng mga mapapait, pumapait din yung gatas niya. Depende po yun. At ganun din po ang nangyayari. Depende po sa kinakain ng kambing.